Kung ikaw ang aso at alam mong hindi ka na makakaligtas, babalik ka pa ba sa loob ng nasusunog na bahay para iligtas ang batang mahal mo? Kasi may isang aspin na ginawa yan at ang naging kapalit ang buhay niya. Ito ang kwento ni Budo, ang bayaning aso ng Tondo. Gabi ng Biyernes sa Tondo, Manila. Dito, makipot ang mga daan, dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Bawat pader ay may bakas ng hirap, pawis at pangarap ng bawat pamilya. Malamig ang simoy ng hangin pero may kakaibang katahimikan sa paligid, parang may babala na may darating na hindi inaasahan. Sa isang maliit na barong-barong, mahimbing na natutulog ang 7 taong gulang na batang si Lito. Katabi niya ang kanyang tapat na kaibigan, ang aspin na si Budo. Sa unang tingin, si Budo ay hindi magandang aso. Kalbo ang ilang parte ng kanyang balat, may pilat siya sa tainga, at hindi pantay ang kanyang mga pangil. Pero para sa batang si Lito, si Budo ang pinakamagandang aso sa buong mundo. Sila ang mag-best friend. Sila ang magkasama sa lahat. Sa laro, sa pagkain, sa pagtulog. Sila ang mundo ng isa't isa. 12:00 na ng gabi. Ang buong komunidad ay payapang natutulog. Tahimik ang lahat. Hanggang biglang, pes-ses! May umalingaw-ngaw na putok, parang tunog ng nagtatalsik na apoy. Isang lumang kable ng kuryente ang nag-overheat sa labas ng bahay nila Lito. Isang maliit na spark lang ang kailangan. Isang kisap mata at nagliyab ang tuyong kahoy na dingding. Sa unang minuto, walang sino man ang nakapansin. Pero si Budo, ang matalas niyang ilong, ay unang nakaamoy ng usok. Agad siyang nagising. Tahol, tahol, tahol. Walang tigil ang pag-alulong niya. Pero si Lito, napakasarap pa rin ng tulog. Hindi niya alam na ang apoy ay mabilis nang kumakalat sa kanilang kisame, nilalamo ng bawat sulok ng kanilang tahanan. Kaya ang ginawa ni Budo, walang pag-aalinlangan. Kinagat niya ang laylayan ng damit ni Lito. Hinila niya ito ng buong lakas. Nilundag-lundag niya ang kama. Kinakalmot niya ang dingding para lang gumawa ng ingay. Hanggang sa wakas, nagising ang bata na istorbo sa kanyang pagtulog. "Budo, ano ba? Ang ingay mo," sabi ni Lito habang kinukusot ang kanyang mga mata. Pero biglang may makapal na usok na pumasok sa kanilang kwarto. Napakislot si Lito. Ang antok niya ay napalitan ng takot. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nasabi niya lang sa nanginginig na boses ay, "Budo, natatakot ako." Kahit nanginginig din sa takot, tumayo ang aso. Muli siyang tumahol, pero ngayon, iba na ang ibig sabihin. Parang sinasabi niyang, "Sundan mo ako! Huwag kang matakot! Lalabas tayo dito!" Hinila niya ulit ang damit ng bata at ginabayan ito papalabas ng kwarto. Gumapang si Lito sa sahig dahil sa kapal ng usok na halos hindi na siya makahinga. Pagdating nila sa may pinto, may naririnig na silang mga hiyawan mula sa labas. Nagigising na ang buong barangay. Nagkakagulo na ang mga tao. Pero bago sila tuluyang makalabas, may kumalabog na boses sa loob ng kabilang kwarto. Isang babae ang sumisigaw, "Tulong! Tulong! May naiwan pa! Ang anak ko!" Isang ina ang desperadong humihingi ng tulong. Ang kanyang sanggol, na sa gulo at takot, ay naiwan sa loob ng kanilang kwarto. Si Lito na nasa pintuan na ay nanginginig sa takot. "Budo, huwag kang bumalik! Delikado!" sigaw niya sa kanyang aso. Pero ang aso, tumingin ito sa kanya. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na parang nagsasabing, "Babalik ako. Hindi kita iiwan, pero kailangan kong iligtas yung nasa loob." At bago pa mapigilan ni Lito, tumakbo si Budo pabalik sa naglalagablab na apoy. Si Lito, naiwang umiiyak sa labas, hindi alam ang gagawin. Hindi niya kayang lapitan ang apoy na sobrang lakas na. Wala siyang magawa kundi sumigaw ng pangalan ng kanyang kaibigan. Ilang minuto ang lumipas na parang walang katapusan. Ang mga bombero ay kararating lang. Tumaas na ang apoy, bumagsak na ang ilang bahagi ng kisame. Ang usok ay napakakapal, halos hindi na madaanan. At sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na anino ang lumabas mula sa usok.
Si Budo, bit-bit ang sanggol sa pagitan ng kanyang mga ngipin, ingat na hindi masakta ng bata. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo sa apoy. Sumigaw ang mga tao sa pagkamangha. Parang himala. Parang hindi totoo. Ang isang aspin, sinuong ang impyerno para magligtas. Pero ilang segundo lang, bumagsak ang isang malaking haligi. Tinamaan si Budo. Nahulog ang sanggol sa isang ligtas na lugar, agad itong nasalo ng mga tao. Umiiyak, pero buhay at walang galos. Si Budo, naiwan sa ilalim ng nasusunog na kahoy. Si Lito, halos mawalan ng boses sa pag-iyak. Budo! Budo! Bumangon ka na! Budo, please! Umuwi na tayo! Lumapit siya kahit pinipigilan siya ng mga bombero. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Hawak niya ang ulo ng aso. Nilalapit sa kanyang dibdib. Ilang mahinang hingal. Ilang pagkisap ng mga mata. Tumingin si Budo kay Lito sa huling pagkakataon. Isang tingin na nagsasabing, okay ka na, ligtas ka na, hindi kita iniwan. At dahan-dahan, huminto ang paghinga ng bayaning aso. Tanging ang hagulgol na lang ni Lito ang maririnig sa gitna ng trahedya. Kinabukasan, ang buong barangay ay nag-ambagan para mabigyan ng maayos na libing si Budo. Ang sanggol na iniligtas niya, walang kahit isang galos. Ang pinakamaliit na nilalang sa komunidad na iyon, siya pala ang naging pinakamalaking bayani. Hindi mo kailangan maging tao para maging bayani. At hindi mo kailangan maging malakas para magmahal ng tapat. Minsan, ang pinakadakilang kabayanihan ay nanggagaling sa puso ng isang hayop na ang tanging alam lang ay ang pangakong, hindi kita iiwan. Kung ang isang aso kayang isugal ang sarili niyang buhay para sa taong mahal niya, bakit may mga tao pa ring hindi kayang magsakripisyo kahit konti lang para sa pamilya nila? Ang kwento ni Budo ay paalala na ang pagmamahal at katapangan ay walang pinipiling anyo. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong magbibigay inspirasyon.